Kalimutan mo na ang mga fireball at mga astig na pag-summon. Ang sikreto ni Takuma Ino sa Jujutsu Kaisen ay diskarte. Yung auspicious beast summon niya ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi sa paggamit ng 4 na mystical beasts na parang special tools, swak sa kada task. Parang puppeteer itong si Ino. Kontrolado niya mga mythical creatures na ito para magkaroon ng advantage sa labanan. Pero ang catch, ang control panel niya ay isang maskara, isang susi sa mundo ng tactical. Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, kung saan ang mga sorcerers ay gumagamit ng iba't ibang nakakamanghang curse techniques, stand out talaga yung auspicious beast summon ni Takuma Ino dahil sa kakaiba at malikhain niyang style. Parang personal na entourage ni Ino yung technique na to na puno ng mystical creatures na handa namang magpahiram ng kapangyarihan sa utos niya. Para bang may daldala siyang set ng magical tools na bawat isa sakto sa iba't ibang trabaho na parang nakatago sa isang invisible toolkit. Ang auspicious beast summon ay may kakaibang requirement. Kailangan magsuot ni Ino ng maskara para ma-activate ito. Hindi lang ito pang fashion, mahalagang parte siya ng technique niya. Parang sa pilot na kailangan ng specific na susi para paandarin yung eroplano. Yung maskara nagiging parang medium na nagpapahintulot kay Ino na gamitin ang abilities ng iba't ibang auspicious beasts. Pagsuot na ni Ino yung maskara, nag-iiba siya mula sa pagiging simpleng sorcerer patungo sa pagiging conduit para sa extraordinary entities na ito. Parang superhero na nagbibihis para maggamit ang mga powers niya. Yung technique niya ay pinapayagan si Ino na tawagin yung 4 na iba't ibang halimaw, ang Kaichi, Reiki, Kirin at Ryu. Bawat isa may kanya-kanyang unique ability. Parang katulad ng pagkakaroon ng set ng specialized apps sa smartphone, kung saan bawat app ay may specific na function. Nabibigay ang mga summons na to kay Ino ng versatile arsenal mula sa offensive capabilities hanggang sa reconnaissance. Kaya naman sobrang lakas niyang kalaban sa kahit anong sitwasyon. Ang kanyang kagalingan sa paglipat-lipat sa mga abilities na ito ay pinapakita ang kanyang strategy at adaptability sa bakbakan. Yung auspicious beast summon technique ni Takuma Ino sa Jujutsu Kaisen ay parang isang mystical toolbox. Bawat tool o beast sa kaso na to ay ginawa para sa isang specific task. Yung 4 na beast, ito nga yung Kaichi, Reiki, Kirin at Ryu. Bawat isa ay may daldalang unique ability na nagiging dahilan para maging multifaceted sorcerer itong si Ino na kayang mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon. Si Kaichi, yung unang beast, ay parang personal scout ni Ino. Ang specialty nito ay reconnaissance na nagbibigay kay Ino ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang paligid at sa kanyang mga kalaban. Isipin mo na parang may drone ka sa isang search and rescue mission. Ganun din ang advantage na binibigay ni Kaichi sa mga laban na tumutulong kay Ino na magplano ng tama. Siya yung mata at tenga ng mga operasyon ni Ino, mahalaga para sa pagbuo ng mga plano at pag-iwas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Si Reiki naman ay parang guardian angel sa arsenal ni Ino. Ang beast na ito ay nagbibigay ng proteksyon, nag-shield kay Ino at sa kanyang mga kakampi mula sa mga panganib. Isipin mo ito na parang high-tech security system sa isang fortress na nagpapalayo sa mga kalaban. Sa gitna ng labanan, ang protective prowess ni Reiki ay pwedeng magpabago ng labanan. Nagbibigay ng sobrang kailangan na depensa sa mga critical na sandali. Tapos andyan din si Kirin, yung offensive specialist sa mga auspicious beasts. Parang skilled sniper itong si Kirin sa kanyang warfare. Kaya niyang mag-launch ng precise at powerful attacks. Yung kakayahan niyang umatake mula sa malayo o kahit sa close combat ay ginagawa siyang versatile weapon sa kamay ni Ino. Nagdadagdag si Kirin ng talim sa karaniwang defensive at strategic style ni Ino. Parang isang secret weapon na ilalabas lamang kapag tamang-tama na yung oras. And last but not the least, si Ryu, ang all-rounder. Siya ang nagbibigay ng support sa offense at defense. Pwedeng ikumpara siya sa Swiss Army knife, versatile at handy sa iba't ibang gawain. Yung adaptability ni Ryu, sobrang laking tulong niya sa mga unpredictable combat scenarios na bagay sa strategy style ni Ino. Bawat beast sa summoning arsenal ni Ino ay mahalaga ang role.
ipinapakita nila yung kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon ng labanan. Pag pinagsama-sama, nagiging matibay na team sila na nagpapakita kay Ino bilang isang sorcerer na kayang harapin ang mga hamon gamit ang halo ng strategy, defense at offense. Isang totoong patunay sa diversity at complexity ng Jujutsu technique sa series. Sa Shibuya arc ng Jujutsu Kaisen, parang grand stage ito kung saan kitang-kita yung husay ng Auspicious Beast Summon ni Takuma Ino. Ipinapakita yung tactical brilliance at versatility nito. Dito, sa arc na ito, hindi lang basta tools yung ability ni Ino. Vital elements sila na nakaka-apekto sa takbo ng labanan, parang Swiss Army knife sa isang survival situation. Sa gitna ng Shibuya incident, crucial talaga yung paggamit ni Ino kay Kaichi para sa reconnaissance. Para kang may spy sa loob ng kalaban. Kumukuha ng intel na pwedeng magpasya sa buong misyon. Yung skill ni Ino na gamitin si Kaichi para mag-navigate sa komplikado at delikadong lugar ng Shibuya ay pinapakita yung kanyang strategic foresight at situational awareness. Yung role ni Kaichi sa pagbibigay ng impormasyon ay sobrang laking tulong na nagpapahintulot kay Ino at sa kanyang mga kasama na magdesisyon ng maayos sa gitna ng gulo. Yung protective abilities ni Reiki ay sinubok din sa arc na ito sa mga laban kung saan lahat ng sorcerer ay na-push sa kanilang limit. Si Reiki ang naging shield nila. Pinoprotektahan si Ino at ang kanyang mga kasamahan mula sa mga hindi inaasahang atake. Parang may reliable bunker ka sa gitna ng war zone. Nagbibigay ito ng pansamantalang pahinga at kaligtasan sa gitna ng walang tigil na pagsalakay. Bukod pa rito, yung paggamit ni Ino kay Kirin ay pinapakita ang kanyang offensive capabilities. Sa mga sitwasyon kung saan kailangan ng direktang atake, si Kirin yung trump card niya. Yung precision at lakas ng mga tira ni Kirin parang isang master archer na sunod-sunod ang bullseye. Pinapatunayan na kaya rin ni Ino na maging matindi sa offense, katulad lang ng sa defense niya at sa strategy niya. At panghuling-huli, yung all-around support ni Ryu, patunay ng adaptability ni Ino sa isang sitwasyon na kasing fluid at hindi mahuhulaan tulad ng Shibuya incident. Malaking asset yung versatility ni Ryu na nagbibigay ng tulong sa offense at defense depende sa pangangailangan. Kahit na yung Auspicious Beast Summon ni Takuma Ino sa Jujutsu Kaisen na isang pagpapakita ng tactical ingenuity. Tulad ng kahit anong technique, meron din itong sariling set ng limitations. Mahalagang pag-unawa sa mga limitasyong ito para mas ma-appreciate yung strategic implications na dala nila sa labanan. Parang chess player na kinikilala yung limitations ng bawat piraso sa board. Isa sa pangunahing limitasyon ng teknik na ito ay yung pagdepende niya sa kanyang maskara. Ang maskara ang susi para mailabas ang kapangyarihan ng Auspicious Beast. Kaya naman ito'y source ng lakas niya pero pwede ring maging kahinaan. Kung masira o matanggal ang maskara, mawawalan si Ino ng kakayahan na mag-summon ng mga beasts. Parang isang knight na nawala ng shield sa gitna ng labanan. Naiiwan siyang bukas sa mga atake ng kalaban. Yung vulnerability ng maskara ay nagpapakita na kailangan maging extra careful itong si Ino sa labanan na nagdadagdag ng layer ng strategic complexity sa kanyang mga laban. Bukod pa rito, kahit na nagbibigay ng iba't ibang abilities ang Auspicious Beast, hindi sila nag-o-offer ng sobrang lakas na offensive power kumpara sa ibang curse techniques sa series. Ibig sabihin, mas kailangan umasa ni Ino sa strategy at timing kaysa sa brute force. Parang sa isang sitwasyon na kailangan ng player umasa sa talino at skill sa laro kaysa sa paggamit ng malalakas pero predictable na moves. Dahil sa mga limitasyong ito, kailangan ni Ino ng maingat na pagbabalanse sa kanyang mga laban. Kailangan niyang maging strategic sa kung kailan at papaano niya gagamitin ang kanyang mga summons. Palaging conscious sa pagprotekta ng maskara niya at i-maximize ang effectiveness ng bawat beasts. Ito'y nagpapakita ng kanyang tactical approach sa combat. Hina-highlight ang kanyang talino at adaptability na naghihiwalay sa kanya mula sa ibang sorcerers na mas focus sa power. Ang Shibuya arc ay parang testing ground ni Ino. Si Kaichi ang scout niya, dinadaanan ng chaos na parang isang drone sa gitna ng labanan. Samantalang si Reiki, yung shield, nagpoprotekta sa kasama niya na parang matibay na pader. Yung precise strikes ni Kirin ay parang sniper at ang versatility ni Ryu sinisigurado na laging meron si Ino ng tamang tool para sa labanan. Pero tandaan natin, yung maskara niya, yun ang kanyang Achilles heel. Kapag nawala yun, mawawala rin ang mga beasts. Kaya bawat kilaw niya ay calculated risks. Isang sayaw sa pagitan ng strategy at vulnerability. In the end, yung Auspicious Beast Summon ni Ino ay hindi lang basta cool technique.
Ito'y masterclass sa tactical thinking. Patunay na ang utak ay kasing lakas ng kahit anong curse technique sa mundo ng Jujutsu Kaisen. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.